Si Kazuya ay isang kaawa-awang talunan na nag-enroll sa isang akademya militar upang lumakas at labanan ang mga alien na pumaslang sa kanyang kapatid. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang sa kanyang unang araw doon, nakilala niya ang pinakamalakas na babae sa paaralan at iniwan ang kanyang misyon para lamang makasesyon ito. Nagsimula ang kwento ilang taon sa hinaharap ng salakayin ng mga higanteng alien mech na nagngangalang Nova ang daigdig upang gawing terraform ito. Upang talunin sila, lumikha ang sangkatauhan ng mga babaeng superhuman na tinatawag na Pandora. Ngunit sa daan, isinakripisyo ng kapatid ng batang si Kazuya, ang pinakamakapangyarihang Pandora, ang kanyang sarili upang iligtas ang lahat, na nag-iwan sa kanya ng mag-isa habang buhay. Ilang taon pagkatapos ng kanyang pagkasawi, nagpasya si Kazuya na mag-enroll sa parehong akademya na nagsanay sa kanya upang parangalan ang kanyang alaala at sumali sa laban-laban sa Nova. Sa araw ng paglipat, binisita niya ang puntod ng kanyang kapatid at ginunita ang kanyang mga alaala kasama ito nang biglang dumating ang presidente ng Student Council ng akademya na si Chiffon sakay ng isang helikopter upang sunduin siya. Habang papunta sa akademya, ikinwento ni Chiffon kay Kazuya ang tungkol sa Pandora at ipinaliwanag pa na madalas silang magpares sa mga lalaking partner na tinatawag na limiters para lumaban ng buong lakas. Pagdating nila, isinama ni Chiffon si Kazuya sa isang tour. Nang sandaling iyon, isang Pandora na kasali sa event, si Gan-isa, ang nahulog mula sa bubong sa ibabaw nila na nakalantad ang kanyang mga asset. At agad na nagtakip nang makita niya si Kazuya. Bigla, ang kanyang kalaban, si Satila, ay tumalon para tapusin siya. Gayunpaman, nang makita ni Kazuya si Satila, napagkamalan niya itong yumaong kapatid at pilit siyang niyakap. Dahil sa gulat, nawalan ng balanse si Satila at pareho silang natamba, dahilan para ibaon ni Kazuya ang mukha nito sa mga unan sa asset nito. Habang sinusubukan ni Satila na itaboy siya, namula siya nang ang kanyang biological sprinkler system ay nag-activate at naglalabas ng pagyayelo, isang reaksyon na nangyayari kapag ang isang Pandora at isang limiter ay nagdikit. Nang mapansin ang pagkagambala, tinamaan ni Gan-isa si Satila ng isang pangwakas na atake at tinapos ang laban bilang panalo. Nang gabing iyon, ang balita tungkol sa unang pagkatalo ni Satila ay kumalat sa buong akademya na parang apoy, at ito ay ikinagulat ng lahat dahil si Satila, na kilala rin bilang ang hindi mahahawak ang reyna, ay hindi pa natatalo sa isang laban noon. Samantala, ipinagpatuloy ni Chiffon ang paglilibot, magalang na binatikos si Kazuya dahil sa hindi naaangkop na paghawak kay Satila at naging sanhi ng kanyang unang pagkatalo. Dahil sa awa, tinanong ni Kazuya si Chiffon kung maaari niyang makilala si Satila at humingi ng tawad, ngunit binalaan siya ni Chiffon na huwag gawin iyon dahil sigurado siyang tatapusin siya ni Satila dahil lamang sa paghawak sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Satila mula sa bus na may benda sa mukha at lumakad palayo kina Chiffon at Kazuya. Nang makita siya, sinubukan ni Kazuya na humingi ng tawad para sa kanina, ngunit hindi siya pinansin nito. Kaya hinawakan niya ang kanyang kamay, dahilan para maalala niya ang kanyang nag-iisa at traumatikong nakaraan at natisod sa kahihiyan. Pagkatapos ay tumayo siya at sinubukang umalis. Ngunit nang muling mahawakan ni Kazuya ang kanyang kamay, tinawag niya ang kanyang sandata at binigyan ito ng huling babala. Sa sandaling iyon, dumating si Gan-isa at binatikos si Satila dahil sa pagiging isang talunan at paghihiganti sa isang kawawang kaklase. Habang nagtitipon ng mga tao, patuloy niyang inaakit si Satila sa galit at hinamon ito sa isang tunggalian para lamang patunayan ang kanyang kahusayan sa harap ng lahat. Nang pumayag si Satila, tinawag niya ang kanyang sandatang Void, isang espesyal na sandata na ginagamit ng Pandora, at inatake siya. Nang umiwas si Satila, sumugod si Gan-isa sa kanya at sinugod siya ng sunod-sunod na mga pag-atake sa ere, ngunit madaling naiwasan ito ni Satila at tinaga ang itaas na bahagi ng katawan ni Gan-isa, naiwan ang kanyang dalawang asset na nasa labas para makita ng lahat. Dahil sa kahihiyan, ginawa ni Gan-isa ang lahat, inactivate ang Pandora mode, na para lamang gamitin laban sa Novas, at itinulak palayo si Satila. Habang natamba siya, nasalo siya ni Kazuya at tinulungang makatayo. Gayunpaman, laking gulat ni Satila na hindi siya nairita dahil sa paghawak nito kaya nakalimutan niya ang kanyang sandata at naglakad palayo. Sinamantala ang pagkakataon, itinali ni Gan-isa si Satila gamit ang kanyang mga kadena at paulit-ulit siyang tinusok. Pagkatapos, sinubukan niyang putulin ang kanang braso ni Satila,
ngunit lumapit si Kazuya at nagmakaawa kay Ganisa na umuwi na lang dala ang kanyang panalo. Dahil sa inis, sumugod si Ganisa at sinampal ang maliit na istorbo dahil sa pagsira sa kanyang laban. Sa sandaling iyon, ilang patak ng dugo ni Kazuya ang damapo sa mukha ni Satila, dahilan para magpakawala siya ng isang malaking pagsabog ng enerhiya at i-activate ang kanyang Pandora mode. Sa kabila ng pagkagulat, patuloy pa rin si Ganisa sa pag-atake kay Satila. Ngunit laking gulat ng lahat ng mahinahong umiwas si Satila sa mga atake at pinatumba si Ganisa gamit ang isang atake. Nang malapit na niya itong tapusin, dumating ang dalawa sa mga instruktor ng akademya, sina Yumi at Elise, hinaranggan siya, at binalaan siyang i-deactivate ang kanyang Pandora mode upang maiwasan ang mas maraming gulo. Kaya, bumalik si Satila sa kanyang normal na anyo. Pagsapit ng gabi, hinanap ni Kazuya ang kanyang silid dormitoryo, nakita ang kanyang kaklase, si Arthur, at pinapasok ito. Pagkatapos ng mga pag-uusap, tinanong ni Kazuya si Arthur tungkol kay Satila, ngunit binalaan siya ni Arthur na huwag nang makialam dito dahil isa itong feminista na babae na galit sa mga lalaki na kinatatakutan ng lahat. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Ganisa bilang kanyang kaparehas sa Pandora at nagsimulang pumuri para sa kanya, ngunit iniwasan ni Kazuya na sabihin sa kanya ang ginawa niya kanina upang maiwasan ang gulo. Bandang hating gabi, nasa banyo si Satila at iniisip si Kazuya at hinahangad ang kanyang paghawak nang hindi maintindihan kung bakit. Samantala, isang estudyante sa ikatlong taon na nagngangalang Miyabi ang tumingin sa litrato ni Kazuya sa kanyang lungga at agad na nagpas siyang binyagan ito sa kanyang love juices upang maging limiter niya ito. Kinabukasan, ipinakilala ni Yumi si Kazuya sa kanyang bagong klase. Ngunit dahil sa kanyang cute na mukha, agad na nagsimulang magpantasya ang mga babae habang humihigop siya ng kanilang mga pitchel ng asset. Samantala, si Arthur ay nasa infirmary na nagbabantay kay Ganisa at inaalagaan siya, dahil hindi niya talaga alam ang tungkol sa laban nito kay Satila. Tinanong niya ito kung paano siya nasugatan gayong literal na nanalo lang ito sa paligsahan ng akademya, ngunit sinabihan lang siya ni Ganisa na huwag na lang siyang mag-alala. Habang pahinga ng tanghalian, ipinakilala sa kanya ng kinatawan ng klase ni Kazuya na si Hiragi ang kanyang sarili at ipinakita sa kanya ang cafeteria. Nang makita kung gaano kataas ang klase at kaorganisado ang pagkain, napaatras si Kazuya sa gulat, ngunit sinabi sa kanya ni Hiragi na ito ay isang benepisyo na kaakibat ng pag-aaral doon. Habang kumakain sila, mapaglarong ginaya ni Hiragi ang mga kilos ni Kazuya noong nag-aaway sina Satila at Ganisa at tinanong kung bakit niya itinulak ang sarili kay Satila. Nang sabihin sa kanya ni Kazuya na dahil ito sa pagkatalo ni Satila sa torneo, napaatras si Hiragi sa gulat at binalaan siya. Habang sama-sama sa kanila si Arthur na huwag nang makialam kay Satila dahil baliw ito. Nang marinig ito, nagalit si Kazuya ngunit habang sinasabihan niya si Hiragi dahil sa pagpuna sa isang taong hindi niya kilala, naglakad si Satila na parang nasa farming aura pakaliwa at pakanan at bumili siya ng tanghalian. Nang paalis na siya, muling hinawakan ni Kazuya ang kamay niya, na ikinagulat ng lahat at sinubukang humingi ng tawad para sa kanina, ngunit nahiya si Satila kaya naiwan niya ang kanyang tanghalian at umalis. Nalilito, sinundan siya ni Kazuya sa rooftop, ibinalik ang kanyang tanghalian, at humingi ng tawad sa pagsabotahe sa kanyang laban kay Ganisa at paglabag din sa mga patakaran ng akademya. Nang marinig ito, sinabi ni Satila na iniligtas lamang niya ito dahil sinubukan siyang iligtas, dahilan para mapangiti si Kazuya at purihin siya sa pagiging mabait. Pagkatapos ay niyakap niya ito at tinanong ang kanyang limiter, hindi alam na pinakikinggan sila ni na Arthur at Hiragi, at ikinagulat ito ni Satila. Gayunpaman, bago pa siya makasagot, dumating si Miyabi kasama ang tatlo sa kanyang mga alipin, nagpakilala, at sinabihan si Satila sa pagtatangkang binyagan si Kazuya sa ganoong lugar. Nang panahong iyon, sinabi ni Hiragi kay Arthur na si Miyabi ay isang maruming mababang uri lamang na nagbibinyag ng magagandang lalaki at ginagamit sila sa loob ng maikling panahon. Dahil alam ito, sinubukan ni Satila na umalis ng tahimik upang maiwasan ang gulo, ngunit tinawag siya pabalik ni Miyabi at pinilit siyang batiin siya. Pagkatapos nito, hinabol ni Kazuya si Satila, ngunit hinawakan siya ni Miyabi, mapanganib na lumapit sa kanya, at ipinahayag ang kanyang intensyon na binyagan siya. Laking gulat niya nang tumanggi si Kazuya sa kanyang mga pagsulong at sinubukang tumakbo pabalik kay Satila,
ngunit hinaranggan siya ni Miyabi ng kanyang mga kasamahan at nangakong parurusahan siya. Sa sandaling iyon, inilagay ni Satila ang kanyang sandata sa leeg ni Miyabi at nanumpa na hihiwan siya ng ulo kung hahawakan niya si Kazuya. Ngunit labis na nainas si Miyabi sa kawalan ng respeto kaya't inihampas niya si Satila sa lupa at tinawag ang kanyang mga homang dagger upang turuan siya ng leksyon. Nang makabangon muli si Satila, inihagis ni Miyabi ang kanyang dagger sa kanya, ngunit hinaranggan ito ni Satila. Dito, pinakawalan ni Miyabi ang isang kakayahan sa bilis na tinatawag na Excel Turn at nag-teleport sa likod ni Satila. Gayunpaman, nang malapit na niyang ilapat ang pangwakas na atake, ginamit din ni Satila ang Excel upang makarating sa likod ni Miyabi at atakihin siya. Naiwasan ni Miyabi ang atake at nagpatuloy ang dalawa sa paglalaban ng pantay. Pagkatapos ng maikling paghinto, naglaban sila ni Satila, ngunit sa huli, nagtapos si Miyabi na may malubhang hiwa sa kanyang mukha at sumigaw na parang baliw. Sa sandaling makabawi siya ng kanyang katinoan, nawalan ng kontrol si Miyabi sa kanyang emosyon, sumumpa na ipahiya si Satila, at ipinagawa sa kanyang mga alipin ang isang nagyayelong lugar na pumihil kina Satila at Kazuya. Habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo kay Satila upang tapusin siya, tumalon si Satila palabas ng nagyayelong lugar upang makatakas, na ikinagulat ni Miyabi. Gayunpaman, sa sandaling bumalik siya upang iligtas si Kazuya, gumanti si Miyabi, paulit-ulit siyang tinusok gamit ang kanyang mga homang dagger at inipit siya sa lupa. Pagkatapos ay sinunggaban niya si Satila at sinuntok siya sa tiyan at hiniling na humingi siya ng tawad sa paghiwa sa kanyang mukha. Nang tumanggi si Satila, pinunit niya ang kanyang mga damit, na nagpakita ng kanyang mga aset, at ipinapabugbog sa kanyang mga alipin si Kazuya ng malakas. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang mga aset ni Satila, hinawakan ang mga ito na parang isang marangal, pinaga niya ang mga floodgate ni Satila, at itinulak si Satila sa lupa. Pagkatapos, ibinaba niya ang mga damit panloob ni Satila, na tumambad sa kanyang kuting na may lasang vanilla, at pinakuha ng kanyang mga tauhan ang mga larawan ng kawawang si Satila para may post nila ang mga ito online at lalong mapahiya siya. Sa puntong ito, napagdesisyonan ni Kazuya na hindi na niya ito matiis. Kaya, lumabas siya ng mag-isa mula sa nagyayelong bahagi ng lugar at aksidenteng natapon ang kanyang nagyayelong bahagi kay Miyabi at sa iba pang tatlo, na nagpatigil sa kanilang paggalaw. Habang si Miyabi ay nakatitig lamang kay Kazuya, nagulat na na-activate niya ang freezing ng hindi nakikipag-partner sa isang Pandora. Sumulpat si Satila sa likuran niya. Kasabay nito, may nagsabi kay Chiffon na may problema sa rooftop, ngunit pagdating niya roon, nakita niya si Satila sa ibabaw ni Miyabi, na nagmamakaawa sa kanya para sa kapatawaran at nangangakong hindi na siya muling lalapit at inutusan siyang huminto. Habang hindi siya pinapansin ni Satila, dumating si Naomi at Elise upang pigilan ang laban, ngunit nakulong silang lahat ni Kazuya sa kanyang nagyayelong lugar, nakita muli ang aparisyon ng kanyang kapatid, at ipinaalala kay Satila na ang Pandora ang lalaban sa mga Nova, hindi sa isa't isa. Nang mapagtanto niyang tama siya, pinigilan ni Satila ang kanyang sarili at umalis sa eksena. Nang gabing iyon, sinaliksik ni Elise ang genetic makeup ni Kazuya at sinabi kay Yomi, na nasa tabi niya, na natuklasan niya na si Kazuya ay nagtataglay ng parehong genetics ng kanyang yumaong kapatid, kahit na ito ay isang lalaki at kayang mag-cast ng freezing ng walang kapareha ng Pandora. Samantala, nilagyan ng bandage ni Chiffon ang sugat sa pisngi ni Kazuya at binalaan siyang iwasang gumalaw kasama si Satila dahil ngayon na hindi na niya iginalang ang isang senior, ang mga third year na nanonood ng buong laban ay mapipilitang mag-react. Sa parehong oras, ang isang third year na Pandora na nagngangalang Ingrid at ang kanyang limiter na si Leo ay nasa isang magandang punto na malapit ng sumailalim sa isang simulation battle kasama ang isang Type B Nova. Nang handa na sila, sumisid si Ingrid pababa sa lupa, inactivate ang Pandora mode gamit ang freezing ni Leo at lumapag malapit sa Nova. Habang inaatake siya nito, umiwas siya ng napakabilis, inactivate ang kanyang ultimate technique, ang Tempest Turn, na naghati sa kanya sa 5 clone, at hiniwa ang core ng Nova para ilantad ito. Pagkatapos nito, hiniwa niya ang core, sinira ang halimaw, at tinapos ang simulation battle. Pabalik na sila sa klase, isa pang third-year student, si Atiya, ang lumapit sa kanya at hiniling na alagaan ang Untouchable Queen para protektahan ang kanilang karangalan, na nag-iwan kay Ingrid na gulat na gulat.
Pagkalipas ng isang linggo, pinalaya ni Yomi si Satila mula sa bilangguan ng akademya. Ngunit habang pabalik si Satila sa kanyang dorm, nilapitan siya ni Ingrid at ipinakilala ang sarili bilang isang estudyante sa ikatlong taon. Nang marinig ito, agad siyang tinawag ni Satila bilang isang kaaway at tinawag ang kanyang sandata. Gayunpaman, bago pa man magkaroon ng anumang labanan, sinabihan siya ni Ingrid na maghanap ng limiter sa tanghali kinabukasan upang makapaglaban sila ng pantay-pantay at umalis, hindi alam na narinig lang ni Hiragi ang kanilang pag-uusap. Di nagtagal, nagmamadaling bumalik si Hiragi sa kanyang dorm at sinabi kina Kazuya at Arthur ang lahat ng narinig niyang sinabi ni Ingrid kay Satila. Gulat na gulat, nagmamadaling lumabas ng kwarto si Kazuya at dumiretso sa kwarto ni Satila para kausapin ito. Samantala, nakaupo si Satila sa kanyang bathtub, iniisip ang sandaling hiniling ni Kazuya na maging limiter niya, para lamang mapagtanto na hinahangad na naman niya ang kanyang paghawak. Di nagtagal, dumating si Kazuya sa kanyang kwarto at pumasok, para lamang mapagtanto na wala na siya sa paligid. Nang paalis na siya, nakita niya ang diary ni Satila sa kama nito at sinubukang basahin ito. Sakto, lumabas si Satila ng banyo na walang suot kundi tuwalya. Nakita niya ang diary nito na mapanganib na malapit kay Kazuya at agad na sumugod sa kanya para pigilan ito sa pagbabasa. Sa kanilang pagpupumiglas, nabangga niya si Kazuya, dahilan para pareho silang matamba at mapaupo sa ibabaw nito. Kasunod nito, natanggal ang tuwalya nito, at nalantad ang kanyang mga aset. At dahil dito, nahirapan si Kazuya na makahinga. Dahil dito, napasigaw si Satila sa gulat. Mabilis na tinakpan ang sarili sa kahihiyan at tinanong si Kazuya kung bakit ito naroon. Tinanong ni Kazuya kung isinasaalang-alang ba niya na gawin itong limiter, ngunit tinanggihan ni Satila ang alok. Dahil sa pagkalito, sinabi ni Kazuya sa kanya na alam niyang nakatakda itong makipaglaban sa isang third-year student kinabukasan at kakailanganin ang tulong nito. Ngunit tumanggi si Satila at sinabihan siyang umalis. Nang gabing iyon, pumasok si Satila sa kwarto ni Ingrid para labanan siya nang wala ang kanyang limiter, iniisip na magiging mahina si Ingrid kung wala siya. Ngunit laking gulat niya nang hawakan siya ni Ingrid sa ulo, inilabas siya sa bintana, at pinagsabihan dahil sa pag-iisip niyan. Agad siyang sinipa ni Satila palayo at ligtas na lumapag sa lupa. Ngunit pagkatapos noon, ginamit ni Ingrid ang kanyang void weapon at sumugod sa kanya. Nang maramdaman ang panganib, ginamit ni Satila ang kanyang armas at ginawa ang kanyang makakaya para maiwasan ang mga atake ni Ingrid. Ngunit sa isang punto, tinamaan ni Ingrid ang pader at naging sanhi ng marahas na pagyanig ng buong gusali, na nagpaalerto sa mga estudyante, kasama na si Kazuya. Habang sumusugod palabas si Kazuya para mag-imbestiga, patuloy na dinaig ni Ingrid ang kawawang si Satila, sinisipa at binubugbog siya sa anumang paraan hanggang sa mapagtanto ni Satila na si Ingrid ay mas malakas nga kaysa sa inaakala niya. Dahil alam niya ito, tumayo siya, inactivate ang axle, tumalon ng mabilis sa paligid ni Ingrid, at sinubukang hilahin ang isang mabilis na pag-atake kay Ingrid. Laking gulat niya, madali siyang hinaranggan ni Ingrid, na nabasag ang kanyang sandata. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang ultimate clone technique, ang Tempest Turn, at pinahirapan nila si Satila ng isa pang beses. Nang mga oras na iyon, tumingin ang ilang mga estudyanteng lalaki sa unang taon mula sa bintana ng kanilang dorm upang panuurin ang laban, at dumating si Leo at inilihis ang atensyon ni Ingrid. Sinamantala ang pagkakataon, tumalon pabalik sa ligtas na lugar si Satila, naghahanda para sa isa pang labanan. Gayunpaman, bago iyon, binigyan siya ni Ingrid ng isa pang pagkakataon na bigyan ng limiter ang mga lalaking nanunood sa kanila upang pantay silang makapaglaban sa isa't isa. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga lalaki at tinanong kung tutulungan nila si Satila, ngunit nang walang tumugon, naghanda siyang lumaban. Nang sandaling iyon, dumating si Kazuya at nagboluntaryong tulungan si Satila. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, binigyan ni Ingrid si Satila ng kaunting oras upang binyagan siya. Lumuhad si Kazuya sa harap ng kanyang reyna at nagmakaawa sa kanya na binyagan siya, ngunit tumanggi si Satila, na sinasabing ang ritual ay nagpaparamdam sa kanya na parang siya ay talunan at kinasusuklaman niya ito. Dahil sa pagkairita, napagtanto ni Ingrid na nagsasayang siya ng oras kay Satila. Kaya,
ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan gamit ang freezing ni Leo, na nagpatigil kay Satila at sumugod kay Satila upang tapusin siya. Sa huling minuto, ginamit ni Kazuya ang sarili niyang freezing at itinaboy si Ingrid, dahilan upang mapagtanto niya na si Kazuya ang tunay na banta. Habang papalapit siya sa kanya, hiniwa ni Satila ang kanyang katawan upang pigilan siya, ngunit labis na nagalit si Ingrid kaya tinanong niya kung bakit determinado silang manatiling walang galang. Nang marinig ito, tinanong din ni Kazuya kung bakit siya nakatutok sa disiplina, ngunit hindi siya pinansin ni Ingrid at patuloy na nakikipaglaban kay Satila na parang nakataya ang kanyang buhay dito. Samantala, nilapitan ni Ganisa si Kazuya at sinabi sa kanya kung bakit napakadisiplinado ni Ingrid. Nagsimula ang lahat isang taon na ang nakalilipas nang biglang magpakita ang isang Types Nova sa isang karnabal sa labas ng campus ng akademya para sa mga first-year students. Ang pag-atake ay naging dahilan upang masira ang pormasayon ng kanilang platen at pinaslang ng Nova ang bawat estudyanteng kalahok, kabilang ang matalik na kaibigan ni Ingrid, si Marina, ang pinuno ng platen. Nang sa wakas ay dumating ang mga reinforcement, natanggal na ang Nova. Ngunit ng panahong iyon, huli na ang lahat dahil nasawi si Marina sa mga bisig ni Ingrid. Dahil dito, ipinaliwanag ni Ganisa na naniniwala si Ingrid na ang hindi pagsunod sa mga utos sa unang taon ang dahilan ng pagkasawi ni Marina, kaya naman napakalaki ng kanyang disiplina. Nang panahong iyon, nagawa ni Leo na mahuli si Satila sa kanyang nagyayelong lugar, ngunit agad itong binasag ni Kazuya at nawalan ng kontrol sina Ingrid at Leo, na nag-iwan kay Ingrid ng gulat. Di nagtagal, sinipa ni Satila si Leo sa tuhod, na nagpabagsak sa kanya sa lupa, at sumugod kay Ingrid. Dahil sa desperasyon, pumasok si Ingrid sa kanyang buong Pandora mode, na nagpapahintulot sa kanya na gumalaw sa loob ng nagyayelong lugar ni Kazuya, kahit wala ang kanyang limiter, at dahan-daang lumapit kay Satila habang iniisip kung tama ba talaga ang ginagawa niya. Dahil walang oras na dapat sayangin, itinusok niya si Satila sa lupa at sinubukang tapusin ito. Nang sandaling iyon, pinalakas ni Kazuya ang kapangyarihan ng kanyang nagyayelong lugar, itinusok si Ingrid sa lupa, at tiniyak sa nagdadalamhating babae na nasawi ang kanyang matalik na kaibigan na pinaninindigan ang mga paniniwala ng isang Pandora. Dahil sa inis, sinabihan siya ni Ingrid na tumahimik, ngunit isiniwalat ni Kazuya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang kapatid ng maalamat na Pandora at halos agad na nagbago ang mukha ni Ingrid. Kasabay nito, ipinakita ni Ganisa ang kanyang sarili bilang isa sa mga nakaligtas sa insidente noon, at tiniyak kay Ingrid na isinakripisyo ni Marina ang kanyang buhay para makatakas sila dahil alam niyang ang Greenhorn Pandora ay katulad nila na hindi pa nagkaroon ng mga limiter noon at hindi niya kayang harapin ang Nova. Nang marinig ito, naalala ni Ingrid na nagtanong si Marina tungkol sa unang taon bago siya nasawi at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit. Nang mapagtanto niyang tama si Kazuya, huminahon si Ingrid at nawalan ng masabi. Di nagtagal, umalis si Ganisa at pinasalamatan ni Kazuya si Satila sa muling pagliligtas sa kanya, ngunit namula lang si Satila nang walang imak. Kinabukasan, ipinatawag ng mataas na pari mula sa isang nayon sa kabundukan ang isang matalinong Pandora na nagngangalang Rana. Pinagpala siya at ipadala siya sa akademya ni Kazuya upang hanapin ang kanyang nakatadhana. Pagbalik sa akademya, nagbigay ng lektura si Yomi tungkol sa mga Nova sa klase ni Kazuya, ipinaliwanag na sila ay mga alien na natural na lumilikha ng nagyayelong lugar at ang papel ng isang limiter ay ang pag-neutralize ng nasabing nagyayelong lugar upang malayang makagalaw ang Pandora. Nang marinig ito, agad na tinitigan ni Hiragi si Kazuya at nagsimulang magtaka kung paano niya magagawang maglagay ng nagyayelong larangan ng hindi nabinyagan. Pagkatapos ng klase, tinanong niya si Kazuya na kasama si Arthur sa tabi nila kung paano niya ginagamit ang nagyayelong lugar noong laban nina Satila at Ingrid, ngunit sinabi sa kanya ni Kazuya na hindi niya alam kung paano dahil masyado siyang desperado na iligtas ang kanyang babae. Nang marinig ito, tinanong ni Hiragi kung nagpapasalamat man lang ba si Satila sa pagliligtas sa kanya, ngunit nang sabihin sa kanya ni Kazuya na hindi niya ginawa iyon, sumabog si Hiragi at ginawa itong malaking issue. Nang mga sandaling iyon, ipinaalala ni Arthur kay Kazuya na kahit maganda si Satila, walang magandang may dudulot ang pakikasama sa kanya. Gayunpaman, sumali rin si Hiragi sa usapan. Ngunit habang ginagawa ito,
nagpakita si Satila sa likuran nila, na nagpadala ng takot kina Hiragi at Arthur, at hiniling kay Kazuya na sundan siya sa bubong para sa isang pribadong pag-uusap. Doon, naramdaman muli ni Satila ang paghawak ni Kazuya, napagtanto na hindi siya nasusuklam sa paghawak nito, at sinabi kay Kazuya na hindi pa niya ito naramdaman noon. Natataranta, sinabi rin ni Kazuya sa kanya na isa pa rin siyang single na lalaki tulad mo at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Pagkatapos ay gumawa siya ng hakbang para hawakan siya, ngunit nahihiyang bumalik si Satila, kinumpirma na kaya niyang gamitin ang freezing nang hindi siya tinatakpan ng kanyang mga asset ng pag-ibig at pumayag na hayaan siyang maging limiter niya. Samantala, dumating si Rana sa akademya na tuwang-tuwa at handang hanapin ang kanyang nakatadhana at nagsimulang galugarin ang campus. Hindi nagtagal, binilhan ni Satila si Kazuya ng tanghalian. Ngunit habang kumakain sila, nagsimula siyang maglabas ng mga pheromone na parang leon na nag-iinit at kinakabahang sinabi sa kanya na gusto niyang pumunta siya sa kanyang silid ng gabing iyon, na sinang-ayunan naman niya. Pabalik sa dorm, nakita ni Kazuya si Rana na tinitingnan ang mapa ng campus at nagtaka kung sino siya. Nang sandaling iyon, niyakap siya ni Rana ng mahigpit at pinapunta siya sa opisina ng punong guro. Pagkatapos, lumabas muli si Kazuya para pumunta sa silid ni Satila, ngunit nakita siya ni Hiragi at Arthur at sumama sa kanya sa paglalakad papunta sa dorm. Sa daan, sinabi sa kanila ni Kazuya na si Satila na ngayon ang kanyang Pandora. Ngunit hindi natuwa si Hiragi tungkol dito dahil hindi siya bininyagan ni Satila dahil patuloy siyang pinipilit ni na Arthur na tanggihan siya, na sinasabing pinaglalaroan lang siya nito. Sinabi sa kanila ni Kazuya na inimbitahan na siya ni Satila sa kanyang kwarto ng gabing iyon upang patunayan na seryoso siya sa kanilang pagsasama, na nag-iwan sa dalawa na nagulat. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hiragi na ang pasadyang imbitasyon sa kwarto ay isang matamis na bagay kung saan inimbitahan ng isang Pandora ang kanyang limiter sa kanyang kwarto ng isang gabi upang makapagsesyon sila sa isa't isa at mapalakas ang kanilang mga ugnayan. Nang panahong iyon, sinabi sa kanila ni Arthur na minsan siyang inimbitahan ni Ganisa upang kunin nila ang V-card ng isa't isa, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa sobrang kalasinggan at sinira ang lahat. Di nagtagal, nakarating sila sa dorm ni Kazuya. Habang nagmamadali si Kazuya sa pasukan, nakasalubong niya ang tatlong second-year Pandora na agad na nakilala siya bilang Pandora ni Satila at tinanong kung talagang pumayag si Satila na makipagtulungan sa kanya. Nang kumpirmahin ng bida na pumayag siya, pinalibutan siya ng mga babae at itinulak siya sa lupa. Habang malapit na nila siyang talunin, sumugod si Hiragi palabas ng kanyang pinagtataguan, tinatanong kung ano ang gagawin nila sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ng mga babae at isa sa kanila ang tumapak sa katawan ni Kazuya. Nalilito, tinanong ni Kazuya kung ano ang kanilang mga pangalan. Nang magpakilala sila, napagtanto ni Hiragi na sila ang mga talunang sinira ni Satila noong kanilang katatapos lang na karnabal at tina-target siyang saktan siya. Dito, isa sa mga babae ang bumangga kay Hiragi sa lupa at pinunit ang kanyang takip ng lobo bilang parusa sa kawalan ng respeto. Habang tumataas ang tensyon, tumayo muli si Hiragi, tinawag ang kanyang sandatang Void, at hinamon sila ng isang laban. Pinili ng isa sa mga babae na labanan siya, kaya sinugod siya ni Hiragi at inatake. Dahil kulang siya sa karanasan, iniwasan ng babae sa ikalawang taon ang lahat, lumapit sa kanya, at hiniwa ang kanyang katawan gamit ang kanyang sandatang Void. Nang makita ito, nagpa siya si Arthur na tumawag ng guro, ngunit lumapit sa kanya ang ikatlong babae, tinawag ang kanyang sandatang Void, at inatake si Arthur. Matapos siyang maipit, inapakan ng unang babae ang bola-bola ni Kazuya, habang binubuli ng dalawa ang kawawang sina Arthur at Hiragi. Sawang-sawa na sa kalokohan, binalaan ni Kazuya ang mga babae na itigil ang kanilang ginagawa, ngunit hindi nila siya pinansin. Dahil dito, tumayo siya, pinaandar ang kanyang nagyayelong bahagi habang nagkataong malapit lang si Rana na nagmamasid sa kanya, at pinatigil ang mga babae. Pagkatapos, naglakad siya patungo kay Arthur upang tanggalin siya mula sa mga kadena. Ngunit bago pa siya makarating doon, bumagsak siya sa pagod, at pinakawalan ang mga babae. Matapos makita kung gaano kahirap at kalakas si Kazuya, tinawag ng isa sa mga babae ang kanyang Void na sandata upang atakihin siya. Gayunpaman, sa huling minuto, dumating si Rana,
hinawakan ang kanyang sandata gamit ang kanyang mga kamay, at nanumpa na paprotektahan si Kazuya sa lahat ng paraan dahil napagtanto niya na siya ang kanyang nakatadhana. Nang marinig ito, minamaliit ng mga babae si Rana at inatake siya, ngunit naiwasan ni Rana ang lahat ng kanilang mga pag-atake at natamba silang tatlo. Pagsapit ng gabi, habang nahihirapan si Satila na pumili ng magandang damit para sa kanyang date kay Kazuya, dumating si Arthur at sinabi sa kanya ang nangyari. Kaya, agad siyang nagmadali sa ospital upang tingnan ito, ngunit nadatnan niya si Rana na naroon na. Nang makita kung gaano siya ka-stress, sinabihan ni Rana si Satila na kumalma at hintayin ang mga doktor na payagan si Kazuya na makatanggap ng mga bisita. Ngunit nagulat si Satila nang makitang may nagmamalasakit kay Kazuya tulad niya. Kaya, tinanong niya si Rana kung isa ba siyang estudyante sa akademya. Nang magpakilala si Rana bilang isang freshman, binasa ni Arthur ang silid at agad siyang inilabas sa eksena para makita si Hiragi para hindi sila mag-away. Pagkatapos noon, dumating ang mga doktor, tiniyak kay Satila na maayos si Kazuya, at hinimok siyang bisitahin ito, na ginawa naman niya. Samantala, ipinaalam ni Rana kina Arthur at Hiragi ang kanyang misyon na makahanap ng limiter at pagkatapos ay ipinakita sa kanila ang 6 na stigma sa kanyang likod. Dahil ang mga stigma ay karaniwang mga alien tissue na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pandora, nagulat si Arthur nang makitang may 6 si Rana, ngunit napagtanto niya na kaya pala ito napakalakas at tiniyak niya rito na makakahanap siya ng limiter na makakapareha. Nang marinig ito, sinabi ni Rana sa kanya na hindi na kailangan iyon dahil napili na niya si Kazuya bilang kanyang partner. Gulat na gulat, sinabi ni Arthur sa kanya na napili na siya ni Satila, na nag-iwan kay Rana na nagtataka. Samantala, si Atiya at ilang iba pang mga third-year student ay nagpapalamig sa academy pool, nagmumuni-muni tungkol sa dalawang bagong estudyante, sina Kazuya at Rana, at umaasang may mangyayaring kakaiba sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagising si Kazuya at nakitang natutulog si Satila sa tabi niya. Kaya, ginaising niya ito at tinanong kung talagang nanatili ito sa kanyang tabi buong gabi. Nahihiya, hindi siya pinansin ni Satila at naglakad papunta sa pinto. Ngunit bago umalis, humingi ng tawad si Kazuya sa pag-aalangan sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Satila na ayos lang siya dahil sa teknikal na paraan ay magkasama silang gumugol ng gabi. Pagkatapos, umalis siya. Nang umagang iyon, ipinakilala si Rana sa klase ni Satila bilang isang kapwa-estudyante sa ikalawang taon. Sa sandaling makita siya ni Satila, agad niyang nakilala ito bilang ang istorbo na nag-aagawan kay Kazuya noong nakaraang gabi at ginawa niya ang lahat para manahimik ngunit umupo si Rana sa tabi niya at ipinahayag ang kanyang balak na agawin si Kazuya mula sa kanya. Pagkatapos ng klase, dinala ni Elise ang mga estudyante sa ikalawang taon sa bakuran para sa isang mabilis na sesyon ng sparring. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, tinawag niya si Rana at inilaban ito kay Gan-isa, isa sa mga pinakamahusay na estudyante sa ikalawang taon. Habang nanonood si Satila mula sa gilid, ginamit ni Gan-isa ang kanyang bolt weapon, Chains of Binding, at inatake muna si Rana. Gayunpaman, sa pagkagulat ng lahat, ginamit ni Rana ang kanyang bolt weapon, isang pares ng guwantes at bota, upang harangan ang atake. Pagkatapos, tumalon siya ng mataas, lumapag ng mapanganib malapit kay Gan-isa, at pinunit ang kanyang takip ng aset. Pagkatapos ay sinubukan niyang sip-in si Gan-isa, ngunit hinaranggan ito ni Gan-isa, itinulak siya palayo, inayos ang kanyang mga damit, at inatake si Rana mula sa lahat ng panig. Nang mapagtanto niyang hindi niya ito maharangan, kumuha si Rana ng isang nagtatanggol na tindig upang protektahan ang kanyang mahahalagang organo mula sa atake. Nang mapagtanto ito ni Gan-isa, nawalan siya ng pasensya at umatake muli. Ngunit sa pagkakataong ito, sumugod si Rana, iniwasan ang lahat at inilagay ang kanyang kamao sa tiyan ni Gan-isa. Habang pinapagana niya ang kanyang ultimate punch, agad na itinigil ni Elise ang laban at tinawag siyang panalo. Habang pinagmamasdan siya ng ibang mga estudyante, 2 estudyante sa ikatlong taon, sina Arnett at Creo, na nanood ng buong laban kasama si Atiya, ang nagsimula ng kanilang plano na manipulahin si Rana. Habang nagtatanghal iyan, umupo sina Arthur at Hiragi kasama si Kazuya, nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pambubugbog na kanilang natamo, at pinayuhan siyang tumigil sa pakikipag-ugnayan kay Satila.
Dahil sa inis, sinabihan sila ni Kazuya na itigil ang paninira sa kanya, pagkatapos ay tinanong kung ano ang ginawa niya para makuha ang palayaw na Untouchable Queen. Bilang tugon, sinabi ni Arthur sa kanya na nasugatan niya ang kanyang dating limiter sa kanyang dating paaralan 2 taon na ang nakalilipas lampas sa punto ng paggaling. Dahil doon, sinabi ni Arthur na si Satila ay sinuspinde ng 1 taon bago siya lumipat sa kanilang paaralan bilang isang estudyante sa 2 taon. Pagkatapos ay hinimok niya si Kazuya na alalahanin kung paano niya tinrato si Miyabi at ang mga kasamahan nito noon para maintindihan niya kung bakit sila nag-aalala tungkol sa kanya. Bago pa man makasagot si Kazuya sa kanya, dumating si Rana na mukhang isang propesyonal na stepsister at nagtanong tungkol sa paggaling ni Kazuya. Habang sumasagot si Kazuya, binasa ni Hiragi at Arthur ang silid at iniwan ang mesa para sa kanilang dalawa. Pagkatapos, tinawag ni Kazuya si Rana gamit ang mga honorifics, ngunit nagalit si Rana at sinabihan siyang tawagin na lang siyang Rana. Nang gawin ito ni Kazuya, itinulak ni Rana ang kanyang binti sa kanyang joystick at ang kanyang mga pitchel ng asset sa kanyang katawan. Pagkatapos ay gumawa siya ng masasayang tunog nang tawagin siya ni Kazuya na Mami. Nang malapit na silang maghalikan, dumating si Satila na mukhang naiinis at nahihiya. Nakita ito ni Rana, kaya agad niyang binigyan si Satila ng sulyap ang kanyang honeypot, kumapit kay Kazuya, at umakto ng may pagmamahal dito. Nahihiya, tinawag ni Kazuya si Rana ng walang mga honorifics. At kahit na ikinaiinggit ito ni Satila, nanatili siyang kalmado, at inimbitahan si Kazuya sa bubong para sa isa pang mahalagang talakayan. Pagkaalis nila, dumating si Atiya, umupo sa tabi ni Rana, nagpakilala, at nagsimulang mag-alangan tungkol sa kakaibang relasyon ni Satila at Kazuya. Sinabi niya kay Rana na kahit na tumanggi siyang binyagan si Kazuya at opisyal na maging kapareha nito, hinihikayat pa rin siya ni Satila na maniwala na sila ay tunay na magkapareha. Lahat dahil gusto niya ang malayang kakayahan ni Kazuya na maglagay ng nagyayelong larangan sa kanyang sarili. Nang matapos niyang gamitin ang kapangyarihang iyon ni Satila, sinabi ni Atiya na itatapon ni Satila si Kazuya sa tabi, hahanap ng bagong limiter, at uulitin ang parehong proseso. Pagkatapos ng pag-uusap, pinroseso ni Rana ang lahat ng sinabi ni Atiya sa kanya at nagpa siya na gawing kaaway si Satila. Nang gabing iyon, binisita niya ang silid ni Satila nang walang palem at hinikayat siyang sundan siya sa kung saan. Samantala, si Kazuya, na iniisip ang relasyon niya kay Satila mula noon, ay nagpas siyang bisitahin siya ng gabing iyon upang tanungin kung ano ang tunay niyang nararamdaman para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating sina Satila at Rana sa gym ng akademya, at binalaan ni Rana si Satila na layuan ang kanyang Kazuya, na sinasabing wala siyang karapatan dito dahil hindi niya ito bininyagan. Gulat na gulat, ipinaalala ni Satila kay Rana na kanya na si Kazuya. Ngunit tinanong ni Rana kung bakit hindi pa niya bininyagan si Kazuya kung talagang ganoon ang nararamdaman niya para kay Kazuya. Nahihiya, sinabi ni Satila kay Rana na hindi niya maaaring pag-usapan ang isang bagay na pribado sa kanya. Ngunit nang tumalikod na siya para umalis, hinawakan ni Rana ang kanyang balikat at hiniling na tumugon siya sa kanya. Naiinis, sinampal ni Satila si Rana at sinabihan siyang huwag siyang hahawakan, ngunit agad na sinuklian ni Rana ang sampal at nagpas siyang ayusin ang mga bagay gamit ang kanilang mga kamao, na walang kamalay-malay na pinapanood sila ni Atiya. Kasabay nito, napansin ni Kazuya na wala si Satila sa kanyang silid, ngunit habang sinusundan niya ito, narinig niya ang dalawang babae na nag-iingay tungkol sa pagkakita kina Satila at Rana sa gym at sumugod doon. Samantala, sina Satila at Rana ay sumugod sa isa't isa gamit ang kanilang mga sandatang pang-vault at nagsimulang maglaban ng normal sa unang ilang segundo. Sa isang punto, nang sumugod si Rana sa kanya, nawala si Satila gamit ang Excel at sinipa sa tuhod si Rana sa pisngi ilang milliseconds ang lumipas. Matapos makaligtas sa atake, ginamit ni Rana ang kanyang ultimate technique, ang Wings of Light, at nanatili sa isang lugar. Nang makita ito, sumugod si Satila para sa isa pang atake, ngunit may isang bagay na hindi nakikita ang tumama at humampaz sa kanya sa pader. Kasunod nito, tumayo si Rana. Ang kanyang kapangyarihan ay umaagos mula sa kanyang mga kamao at sumigaw sa kanyang sarili. Sinabi kay Satila na ang kanyang long-range floodgate technique lamang ang ginamit niya. Hindi lang siya pinansin ni Satila at sumugod muli sa kanya. Ngunit nang kontrahin siya ni Rana, napagtanto niya na kailangan niyang matutunan ang saklaw ng teknik.
Para magawa ito, sinadya niyang tumanggap ng ilang karagdagang tama mula kay Rana. Ngunit habang malapit nang tumama si Rana sa isang pangwakas na atake, bumilis siya ng doble sa isang iglap, na ikinagulat maging ni Atiya at nagpatama ng isang nakapangangilabot na pag-atake kay Rana. Humanga, tumayo muli si Rana, inayos ang kanyang mga damit at naghanda para sa ikalawang round. Nang oras na, nagbanggaan sila at sa isang iglap, hinayaan ni Rana na tusukan ni Satila ang kanyang balikat upang makarating siya sa loob ng saklaw para sa kanyang susunod na pag-atake. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang ultimate punch technique at mabilis na sinuntok si Satila upang sumuko. Ilang segundo lamang ang lumipas, tumayo muli si Satila, naghahanda para sa ikatlong round. Ngunit ng mga sandaling iyon, dumating si Kazuya at sinabi kay Rana muli na si Satila ang kanyang kapareha. Ikinatuwiran ni Rana na ginagamit lang siya ni Satila. Pagkatapos ay nagmakaawa si Kazuya na maging limiter niya na lang. Gayunpaman, nang malapit nang ipagtanggol ng ating bida ang kanyang babae, dumating si Atiya kasama sina Arnett at Creo, nagrereklamo na sinira ni Rana ang kanilang plano na sirain si Satila at nagpas siyang ipagpatuloy kung saan siya tumigil. Nabigla, tinanong ni Rana kung anong plano ang kanyang sinasabi. At isiniwalat ni Atiya na sinabi niya sa kanya ang lahat ng kalokohan kanina, kaya wawasakin niya si Satila para sa kanila. Nang marinig ito, sinabi ni Kazuya kay Rana na alam niya ang mga kondisyon ni Satila bago pa siya naging limiter nito, na nag-udyok kay Rana na mapagtanto na ginagamit lang siya. Sa pagpapatuloy, bumulong si Atiya ng ilang jargon tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan ng akademya at pangangailangang turuan si Satila ng leksyon dahil sa pagpapahiya kay Miyabi. Ngunit sinabihan siya ni Satila na tumahimik at lapitan siya kung maglalakas loob siya. Humanga, binigyan ni Atiya si Satila ng pagkakataong pumili kung lalabanan niya si Arnett or si Creo. Ngunit hinamon sila ni Satila na lapitan siya. Bago sila magsimula, nagboluntaryo si Rana na harapin ang isa sa kanila bilang ganti sa panloloko sa kanya. Ngunit humakbang si Kazuya sa unahan at sinubukang pigilan sila. Dahil sa inis, pinabagsak siya ni Arnett ng malamig, na lalong nagpagalit kina Rana at Satila. Agad siyang inatake ni Satila, ngunit iniwasan ito ni Arnett, ginamit ang kanyang bolt weapon, at hinintay ang susunod niyang galaw. Samantala, naalala ni Rana ang hitsura ni Satila noong natamba si Kazuya at napagtanto na tunay siyang nagmamalasakit dito. Nang sandaling iyon, inatake ni Arnett si Satila, ngunit sa hindi malamang dahilan, tumama ang hiwa sa kanyang likod, na nag-iwan kay Satila na nagtataka. Habang nakatitig si Rana sa gulat, ginamit ni Creo ang kanyang bolt weapon at sinugod siya ng sunod-sunod na atake. Naiwasan sila ni Rana noong una, ngunit nang akmang babalikan na niya ang atake, sinuntok siya ni Creo sa tiyan, na tumama sa pader. Pagkatapos ay ginamit niya ang Tempest Turn at pinunit ang damit ni Rana. Kasabay nito, ginamit ni Satila ang Axle kay Arnett, ngunit madaling naiwasan siya ni Arnett at pinatumba siya gamit ang maraming pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Satila na gumagamit siya ng dobleng axle upang lumikha ng mga imahe ng kanyang sarili, kaya naman hindi siya matunten ni Satila. Ngunit bago pa man makatugon si Satila, dumating si Atiya upang magyabang at binalaan siyang humingi ng tawad ngayon. Tumanggi si Satila at sumugod kay Arnett habang nakaon ang Excel, ngunit lumikha si Arnett ng maraming imahe ng kanyang sarili, na ikinalito ni Satila at nauwi sa pagbugbog muli sa kanya. Pagkatapos, binigyan niya si Satila ng huling pagkakataon na sumuko. Ngunit nang tumanggi pa rin si Satila, hiniwa niya ang kanyang katawan, na inilantad ang kanyang mga nakakatuwang asset para sa mga lalaking may pinag-aralan na nanunood, at sinabi kina Creo at Atiya na tapos na siya. Nang marinig ito, binigyan ni Atiya si Satila ng huling pagkakataon na humingi ng tawad sa kanyang kawalang galang upang madala nila siya sa recovery center para sa paggamot. Ngunit kahit na malapit nang mawala ng malay, ayaw pa ring aminin ni Satila ang pagkatalo. Sa galit na galit, inutusan ni Atiya sina Creo at Arnett na sirain ang stigma ni Satila. Ngunit natatakot sila na mapatalsik sila sa paaralan kung malalaman ito ng mga nakatataas. Habang kinukumbinsi sila ni Atiya na sundin siya, nawalan ng malay si Satila at naalala ang isang alaala sa kanyang nakaraan noong unang dumating ang kanyang nakababatang sarili at ang kanyang ina na may malubhang sakit sa mansyon ng kanilang pamilya. Lumabas na si Satila ay isang anak sa kabit na ipinanganak mula sa isang relasyon sa pagitan ng kanyang ina at ng mayamang pinuno ng pamilya.
Kaya nang magpakita sila sa harap ng tunay na asawa, hindi niya sila tinanggap bilang pamilya. Pagkatapos ng nakakahiyang pagpapakilala, ang mga kapatid sa ama ni Satila, si Violet at isang spoiled brat na nagngangalang Luis, ay nagpakita upang magpakilala. Ngunit habang nananatiling mabait si Violet, tumanggi si Luis na tanggapin si Satila bilang kanyang kapatid. Sa paglipas ng panahon, sinimulan ni Luis na pagmalupitan ang kawawang si Satila sa bakuran. Ngunit nang malaman ito ni Violet, sinubukan niya itong pag-alitan, ngunit napagtanto lamang niya na sinabihan na pala ng kanilang ina ang batang iyon na tretuhin si Satila na parang manika niya. Agad na kinompronte ni Violet ang kanyang ina dahil sa ginawa nito. Ngunit sinabi sa kanya ng mapait na babae na hindi niya kailanman tatanggapin si Satila. Nang gabing iyon, palihim na pumasok si Luis sa kwarto ni Satila at sinimulang hawakan ang kanyang mga pribadong bahagi. Kinabukasan, nagmakaawa si Satila sa kanyang ina na hayaan silang tumira sa ibang lugar, ngunit sinuwi siya ng kanyang masakitin at talunan na ina dahil sa pagsisikap na pahirapan ang kanyang buhay at iwasan siya. Pagkalipas ng ilang taon, sa wakas ay naabutan ni Violet si Luis na hinahawakan si Satila sa kanyang kama. Kaya, sinampal niya ito ng buhay at magalang na pinayuhan si Satila na umalis ng bahay kinabukasan. Gayunpaman, bago pa niya magawa iyon, nalaman ni Satila na na-hospital ang kanyang ina. Kaya, nagmadali siyang pumunta sa ICU. Doon, nagmakaawa si Satila sa kanyang ina na huwag munang masawi. Ngunit humingi lamang ng tawad ang kanyang ina sa pagsasapanganib ng kanyang buhay dahil sa kanyang sariling mga pagkakamali, binalaan siyang huwag nang umamin muli ng pagkatalo kan-inuman, at nasawi kaagad pagkatapos. Sa kasalukuyan, si Satila ay nakabangon muli, pinalakas ng purong lakas ng loob at paniniwalang hindi kailanman matatalo, at tinawag ang mga Light of Wings ni Rana sa kanyang likod, na nag-iwan kay Atiya at sa dalawa pa sa gulat. Sa loob ng ilang segundo, hinampas ni Satila si Arnett ng double XL at inihampas siya sa pader, na lalong ikinagulat ni Atiya. Habang hindi napapansin si Creo, sinuntok ni Rana ang kanyang tiyan, ginamit ang kanyang void weapon, at inatake siya. Samantala, sinubukan ni Arnett na labanan si Satila gamit ang kanyang double axle, ngunit sa kanyang pagkagulat, pinagtriple ni Satila ang kanyang katawan, nalito siya at natambush siya sa isang iglap bago bumagsak. Nang panahong iyon, patuloy na nilalabanan ni Creo si Rana gamit ang Tempest Turn, ngunit ginamit ni Rana ang kanyang mga Light of Wings, lumikha ng 4 na clone ng kanyang sarili, at tinapos ang bawat clone ni Creo gamit ang kanyang Ultimate Punch technique. Kaagad pagkatapos, umubo siya ng dugo, hudyat na labis na ang kanyang ginagawa, at lumapit upang tingnan si Satila, nakakagising lang. Nang mapagtanto na pareho na silang nasa kanilang limitasyon, nagpasya si Atiya na tapusin sila upang manalo. Ngunit habang pinapagana niya ang kanyang sandatang void, nakabawi sina Arnett at Creo at hinimok siya na hayaan silang harapin silang dalawa. Sa puntong iyon, dumating si Chiffon at inutusan silang itigil ang labanan, ngunit hindi pinansin ni Arnett ang kanyang utos at sumugod kina Satila at Rana. Dito, ginamit ni Chiffon ang kanyang kakayahang mag-ilusyon upang mag-teleport ng direkta sa likod ni Atiya at itumbo siya, na nag-iwan kina Arnett at Creo sa matinding pagkabigla. Nang matapos ang labanan, hiniling ni Chiffon kay Satila na dalhin si Kazuya sa recovery center, ngunit hindi mapakali si Rana at sinubukan siyang dalhin sa halip. Nang gabing iyon, habang lumalangoy si Chiffon kasama ang nangungunang third year na Pandora ng akademya na si Elizabeth, ipinaalala niya rito na si Satila ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong third year na estudyante na nasa rank 4. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Elizabeth na lutasin ang mga bagay-bagay kay Satila ng mapayapa sa halip na umasa sa malupit na puwersa, at ipinaalam sa kanya na sinabi sa kanya ng kanilang punong guro na si Margaret kanina na may paparating na mapanganib na bagay, ngunit nanatiling tahimik si Elizabeth. Nang gabing iyon, nagising si Kazuya sa infirmary at nakita sina Satila at Rana sa tabi niya. Mukhang nag-aalala, agad siyang humingi ng tawad sa pakikialam, kahit na wala siyang magagawa. Ngunit sa halip na pasalamatan siya sa pagsisikap na iligtas siya, pinagsabihan siya ni Satila dahil sa pagtaya ng kanyang buhay para sa kanya. Galit na sinabi ni Rana kay Satila na sumugod lang si Kazuya para iligtas siya at hindi siya dapat maging ganoon kahigpit sa kanya. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, umalis si Satila.
Pagkatapos, sinimulan ni Rana na bitikyusin si Kazuya dahil sa pagiging bayani niya at sumumpa pa nga na balang araw ay magkakaugnay siya sa kanya sa pamamagitan ng pagmamahal at binyag. Sa labas, kinundena ni Satila ang kanyang ginawa sa kabila ng tunay na kasiyahan na sinubukan ni Kazuya na iligtas siya at hiniling na sana ay mas maayos niyang nahawakan ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, habang nanananghalian, ipinaalam ni Hiragi at Arthur kay Kazuya na ang prom ng akademya ay magaganap sa loob ng ilang araw, at idinagdag na ito ay isang kaganapan para sa mga estudyante upang mag-relax at para sa mga magkapareha upang mapalalim ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos ay ikinwento nila kay Kazuya ang tungkol sa beauty pageant kung saan bumoboto ang mga estudyante para sa mananalo at kinokoronahan siya bilang reyna ng Pandora ngayong taon at idinagdag na nanalo si Elizabeth ng titulo noong nakaraang taon. Nang marinig ito, nakita ni Kazuya si Elizabeth na nakaupo sa tapat niya at ngumiti. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ngumiti rin si Elizabeth at umalis dala ang kanyang limiter. Ilang sandali pa, habang nagpapalamig sa tabi ng pool kasama ang kanyang mga kasamahan, inutusan ni Elizabeth sina Atiya, Creo, at Arnett na iiwan na lang nila si Satila dahil kinikilala niya ang lakas ni Satila bilang paghahanda sa darating. Natural lamang na tumutol ang tatlo rito, ngunit upang maiwasan ang pagsuway sa mga utos ni Elizabeth, nagpasya si Atiya na personal na harapin ang parusa ni Satila sa pamamagitan ng pambubuli sa kanya. Samantala, nagmadali si Satila na makipagkita kay Kazuya upang humingi ng tawad para sa nangyari noong isang gabi. Ngunit pagdating niya sa cafeteria, nadatnan niya si Rana na niyayaya si Kazuya na lumabas sa prom at nanatili upang makinig. Dahil sa gulat ni Kazuya, tinanong ni Rana kung niyaya na ba niya si Satila na lumabas, ngunit nang tumanggi siya, hinawakan niya ang kamay nito at niyaya siyang sumama sa kanya. Sa puntong iyon, dumating si Satila, dahilan para umalis sina Arthur at Hiragi at sinabi kay Rana na magkasama silang dadalo sa prom. Agad na gumanti si Rana at pagkatapos ay pinagsabihan si Satila dahil sa kawalan ng kamalayan. Ngunit bago pa man sumiklab ang isa pang away, sinabi ni Kazuya kay Rana na lalabas siya kasama si Satila. Nang marinig ito, inamin ni Rana ang pagkatalo, ngunit sinabi kay Kazuya na hindi pa siya susuko at hinalikan siya na ikinainis ni Satila. Sa gabi ng prom habang pumipili ng damit, naalala ni Satila na tinutukso ni Rana si Kazuya kanina at nagseselos ng husto. Habang patuloy siyang nagbibihis, kumatok si Kazuya sa kanyang pinto at dali-daling binuksan ito ni Satila ngunit natisod siya. Nang matamba sila, aksidenteng nahawakan ni Kazuya ang kanyang kanang aset, ngunit halos agad silang bumitaw sa isa't isa. Sa sandaling iyon, dumating si Atiya at nagpakilala. Habang nagsisimula ang kaganapan, nagpahinga si Naomi at Elise sa isa sa mga itaas na palapag at tinanong si Chiffon, na malapit sa kanila, kung darating si Principal Margaret. Sinabi sa kanya ni Chiffon na hindi pa niya ito nakikita, at sinabi ni Yomi na marahil ito ay dahil abala siya sa pagdalo sa mahahalagang pagpupulong upang talakayin ang mga hindi pangkaraniwang dimensional vibrations na nangyayari ng walang tigil kamakailan. Dahil wala pang kapaki-pakinabang na impormasyon na ibinigay tungkol sa kanilang kalikasan, hinimok ni Yomi si Chiffon at ang kanyang assistant na magsaya sa kanilang gabi, at nangako si Chiffon na gagawin ito. Samantala, sinabi ni Atiya kay Satila na hinahamon niya si Satila para sa isa pang gulo. Ngunit nang humakbang si Kazuya sa pagitan nila, iniisip na gusto na namang lumaban ni Atiya, humajijak si Atiya at isiniwalat na hinahamon lang niya si Satila sa isang hamon na kinasasangkutan ng Pandora Queen. Sa gulat ni Kazuya at Satila, inilantad ni Atiya ang kanyang mapang-akit na kasuotan bilang dalaga. At sinabi kay Satila na kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na boto sa pagitan nila ang mananalo. Dito, tinanggap ni Satila ang hamon, ipinagmamalaki ang kanyang mga aset at umalis si Atiya nang nahihiya. Di nagtagal, nagsimula ang beauty pageant at si Gan-isa ang unang tinawag sa entablado. Matapos ipakita ang kanyang balingkinita na curve sa mga uhaw na lalaki, tinawag si Miyabi at ginawa rin ang pareho. Samantala, nanlamig si Satila at sinabi kay Kazuya na hindi siya maaaring umakyat sa entablado habang sinusubukan siyang pasayahin ni Kazuya. Dumating si Rana na halos walang suot, ipinakita ang kanyang mga curve kay Kazuya at tinanong kung bakit sumasali si Satila sa isang ganoong kompetisyon. Matapos ipaliwanag ni Kazuya ang lahat,
ipinakita ni Rana ang kanyang mga kurba kay Atiya nang dumating ito upang takutin si Satila, pagkatapos ay ipinaalala kay Satila na ang karangalan ng Pandora ay karangalan din niya at naglakad papunta sa entablado. Nang matapos ipakita ni Rana ang kanyang mga kurba, tinawag ng host si Satila upang ipakita ang kanyang sarili. Matapos ang kinakabahang paglalakad papunta sa entablado, pumasok sa airplane mode ang utak ni Satila nang maubusan siya ng mga post para aliwin ang kanyang mga manunood. Dahil sa kanyang malalaking asset, naghiyawan ang lahat ng mga lalaki para sa kanya at agad na tumakbo palabas ng entablado si Satila dahil sa kahihiyan. Di nagtagal, tinawag ng host ang defending champion, si Elizabeth, upang ipakita ang kanyang sarili sa mga manunood, at ginawa niya ito ng may kagandahang loob. Pagkatapos ng pageant, nagsimula ang mabagal na sayawan. Masayang sumayaw si Kazuya kasama ang kanyang reyna, si Satila, at lubos na nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay-pugay sa kanya sa pamamagitan ng pagsali sa beauty pageant. Dahil sa labis na emosyon, muntik nang imungkahi ni Satila na binyagan niya si Kazuya, ngunit sinira ng host ang mood nang tawagin ang lahat para makinig sa resulta ng pageant. Bilang panimula, pinangalanan ng host si Ganisa bilang ika-4 na runner-up, pagkatapos ay inanunsyo si Rana bilang ikatlong runner-up. Habang niyayakap ni Rana si Kazuya upang ipagdiwang ito, inanunsyo ng host si Atiya bilang pangalawang runner-up at si Elizabeth bilang unang runner-up, na ikinagulat ng lahat. Habang tumataas ang pananabik, inanunsyo ng host si Satila bilang nagwagi sa beauty pageant na may napakalaking bilang ng mga boto, na nag-iwan kina Satila at Kazuya na natigilan. Habang dumagsa ang mga estudyante upang batiin si Satila, tahimik na umalis si Atiya sa kaganapan, nakipagkita sa dalawa pang babae, at kinukumbinsi silang pagsuotin si Satila ng kakaibang damit para sa seremonya ng mananalo. Di nagtagal, hinayla ng mga babaeng iyon si Satila mula sa karamihan at dinala siya upang magbihis. Pagkalipas ng ilang segundo, umakyat si Satila sa entablado suot ang see-through na lingiri na nagpapakita sa kanyang mga Ivana level na asset at pancake sa mga hindi mapakilang mga talunan na nanonood sa kanya. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, natakot siya sa kahihiyan. Nang makita ito, labis na nagalit si Kazuya sa kung sino man ang gumawa nito kaya't naglagay siya ng nagyayelong lugar sa buong lugar, na nagpatigil sa lahat. Kinuha si Satila palabas ng entablado, at tumakbo palayo kasama siya. Nang sumunod na linggo, ang pinakamalakas na Pandora mula sa silangang sangay ng akademya, si Cassie, ay nakibahagi sa isang kunwaring mock battle kasama ang kanyang limiter laban sa dalawang Nova at madaling natalo sila gamit ang quadruple axel. Pagkatapos makumplito ang pagsubok, tumangala siya kay Kazuya sa overhead control room at ngumiti nang tumanggo ito sa kanya. Pagbalik sa akademya ni Kazuya, nagpahinga si Satila habang iniisip si Kazuya dahil namimiss niya ito hanggang sa dumating si Rana at tinanong kung iniisip lang ba niya si Kazuya. Dahil sa kahihiyan, itinanggi ito ni Satila, ngunit tinawagan ni Rana na nagsisinungaling ito dahil nakasulat na ito sa buong mukha niya. Samantala, nakipagkita sina Kazuya at Margaret kay Cassie at sa kanyang instructor upang pag-usapan ang ilang bagay bago sila umalis. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap, sinabi ni Margaret kay Kazuya na si Cassie ay isa sa mga Pandora na nagmana ng stigma ng kanyang kapatid matapos itong masawi upang iligtas ang lahat, kaya naman kinakabahan siya kapag kasama niya ito. At si Cassie mismo ay mapagkumbabang nagpasalamat kay Kazuya sa ngalan ng kanyang kapatid na si Kazuha. Natataranta si Kazuya dahil sanay na siyang maging talunan. Ngunit habang patuloy silang nag-uusap, sinabi ni Cassie na malapit na siyang magretiro at ibibigay ang stigma ni Kazuha sa isang taong karapat-dapat. Naguguluhan, tinanong ni Kazuya kung bakit, at kinakabahan niyang sinabi sa kanya na ito ay dahil gusto niyang matupad ang pangarap niya noong bata pa na maging isang novelista. Pagkatapos ng ilang katahimikan, tinanong ni Cassie si Kazuya kung sa tingin ba niya ay kakaiba siya. Ngunit tiniyak sa kanya ni Kazuya na sang-ayon siya sa kanyang desisyon, na nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Nang gabing iyon, habang sina Margaret at Kazuya ay lumilipad pabalik sa kanilang akademya, ipinahayag ni Margaret ang kanyang kalungkutan sa desisyon ni Cassie. Nang tanungin ni Kazuya kung bakit, ipinaliwanag niya na si Kazuha ay isang Pandora na nagtataglay ng mahigit 20 stigma sa kanyang katawan, na ginagawa siyang napakalakas.
Gayunpaman, pagkasawi ni Kazuha, si Cassie ay naging isa sa ilang Pandorian na nagpakita ng mataas na antas ng pagiging tugma sa kanyang stigma, na nag-iwan kay Kazuya na nagtataka. Pagbalik sa Eastern Branch, tinanong ng kanyang instructor kung bakit patuloy niyang iginigiit na huminto bago pa man makapagtapos. Noong una, sinisi ni Cassie ang kanyang ama sa pagpapatala sa kanya upang mapaunlad ang kanyang karera sa politika, ngunit pagkatapos ng mga bagay na may matamis na patong, inamin niya na ito ay dahil wala siyang lakas ng loob na labanan ang mga totoong Nova. Gulat na gulat, hiniling ng instruktor na magpaliwanag pa, at sinabi ni Cassie na kulang siya sa pusong bakal at kagustuhang labanan ang anumang banta. Sa karagdagang pagpapaliwanag, isinalaysay niya ang kanyang laban kaysa tila isang taon na ang nakalilipas, na inaangkin na iyon ang pangyayaring nagpatunay sa kanyang kaduwagan. Noong araw na iyon, nang matagpuan ni Cassie si Satila na nakatayo sa ibabaw ng walang malay na katawan ng kanyang limiter, mabangis niyang inatake si Satila at madaling natalo ito. Gayunpaman, kahit na matapos ang labanan, tumanggi si Satila na yumuko sa kanya. At dahil dito, napagtanto ni Cassie na may kulang siya na meron kay Satila, na 2 higanteng bowl ang asset. Kalaunan, sumugod ang iba pang mga estudyante sa 3 taon at pinawalan ng malay si Satila, ngunit sinabi ni Cassie na kung hindi dumating ang tulong, malamang ay nawasak na siya ni Satila. Pagbalik sa eroplano ni Kazuya, isiniwalat ni Margaret na si Satila ay nagtataglay din ng 6 na Kazuha stigma kahit na hindi siya tugma sa kanila. At napagtanto ni Kazuya na ito ang dahilan kung bakit palaging kamukha ni Satila ang kanyang kapatid. Kasabay nito, tumunog ang alarma sa Eastern Academy, hudyat ng isang Nova attack. At halos kaagad, ilang Pandora at Limiter ang inutusang magpalit ng kanilang combat gear at magtipon sa auditorium para sa isang briefing doon. Sinabi sa kanila ng commander na kaharap nila ang 4 na uri ng Nova at pagkatapos ay nag-broadcast ng live feed ng eksena ng labanan kasama sina Margaret, Yomi, at Elise na nanonood din mula sa kabilang akademya. Nang mapagtanto ng commander na hindi gumagana ang mga kumbensyonal na sandatang militar laban sa kanila, inutusan niya ang bawat Pandora at Limiter, kasama si Cassie, na ipadala sa larangan ng digmaan. Samantala, nilapitan ni Hiragi at Arthur si Kazuya habang naglalakad siya, binigyan siya ng impormasyon tungkol sa sitwasyon sa Eastern Academy, at tinanong kung sa tingin niya ay pupunta ang mga Nova sa kanilang paaralan. Bago sumagot si Kazuya, sinabi sa kanila ni Arthur na siya at si Ganisa ang lilipulin sila. Nang sabihin sa kanya ni Hiragi na hindi iyon posible, dahil pangalawang taon na si Ganisa, sinabi sa kanya ni Arthur na pinakilos din ng commander sa Eastern Academy ang mga undergraduate. Pagkalipas ng 1 oras, habang papasok pa ang 4 na Nova sa kanilang lungsod, naglagay ang commander ng mga decoy, attacker, at finisher na Pandora at mga limiter para maghintay ng senyales. Nang dumating ito, nag-iisa ang mga decoy ng isang Nova Mecha at inatake ito para makaakyat ang mga attacker. Upang ipagtanggol ang sarili, naglabas ang Nova ng isang nagyayelong lugar, ngunit na-neutralize ito ng mga limiter gamit ang kanila, na nag-udyok sa mga attacker na sumugod at sirain ang tagapagtanggol ng core. Dahil nakalantad ang core, si Cassie, ang nangungunang finisher, ay nag-activate ng quadruple excel at tumakbo patungo sa core upang sirain ito. Ngunit hinampas siya ng Nova sa katawan nito bago pa niya magawa. Sa kasamaang palad, habang malapit na nilang ulitin ang parehong pattern ng pag-atake, ang Nova ay nag-ipon ng napakaraming enerhiya sa core nito. Pagkatapos ay nagpaputok ito ng isang mapaminsalang plasma beam na sum-ire sa buong Platen, na nag-iwan kay Margaret, ang commander, at ilan pang iba na nanonood sa matinding pagkabigla. Pagkatapos, nakatanggap si Margaret ng mga utos mula sa HQ upang magpakilos ng mga reinforcement mula sa kanyang akademya. Nang marinig ito, naglakad pabalik si Satila sa kanyang dorm, nagalit. Ngunit habang nasa daan, huminto siya at dahan-daang bumaba habang tinatanong ni Arthur si Kazuya kung makikipagpares ba siya sa kanya at lalaban kung aatakehin sila ng mga Nova, kahit na hindi pa niya ito nabibinyagan. Bilang tugon, sinabi ni Kazuya kay Arthur na lalaban siya kasama si Satila dahil espesyal ito. Nang tanungin kung bakit niya iniisip iyon, sinabi niya sa kanila na nakita niya si Kazuha kay Satila noong unang beses niya itong nakita, at idinagdag na ngayon niya lang nalaman na minana ni Satila ang 6 sa stigma ng kanyang kapatid. Dito,
Tinanong ni Hiragi at Arthur kung si Kazuya ay nakikipagpares kay Satila dahil kamukha niya ito ng kanyang kapatid. Ngunit bago pa siya makasagot, umalis na si Satila. Pagbalik sa larangan ng digmaan, pinanood ni Cassie ang kanyang mga kasamahan na namimilipit sa sakit habang marami sa kanila ang nawalan ng paa or dumudugo ng husto at nanigas sa gulat. Nang sandaling iyon, hinawakan siya ng Nova gamit ang mga galame nito, inilagay siya sa katawan nito kasama ang ilang iba pang nakaligtas, pinunit ang kanyang mga damit, at sinimulang i-absorb ang mga ito sa katawan nito. Bilang huling paraan, inactivate ni Cassie ang Quadruple Excel upang makatakas, ngunit hindi ito gumana dahil matagumpay siyang na-absorb ng Nova sa katawan nito. Pagbalik sa akademya ni Kazuya, dumating si Satila sa kanyang silid, hinihingal at humahagulgol. Natatakot na baka siya lang ang pinili ni Kazuya para maging kapalit ng kanyang kapatid, hindi ang kanyang kapareha. Ilang sandali pa, nagkita-kita si Naomi, Elise, at Margaret sa control room upang suriin ang mga kakaibang bagay na ginawa ng mga baguhang ito simula nang dumating sila habang nag-iisip sila ng mga posibleng dahilan kung bakit. Biglang tumunog ang isang alerto sa kanilang mga sistema, hudyat na nawala na ang mga energy signature ng lahat ng 4 na Nova. Samantala, si Satila ay nasa kanyang banyo, patuloy na iniisip ang narinig niyang sinabi ni Kazuya kanina, nang biglang tumunog ang alarma ng paaralan at inalerto ang bawat estudyante sa campus. Lumalabas na ang 4 na Nova ay sumulpot lamang sa akademya at sinusubukang palibutan ito. Nang mapagtanto na ang pag-atake sa Eastern Academy ay isang diversion lamang, agad na sinuri ni Elise at Margaret ang mga pattern ng paggalaw ng mga Nova at natuklasan na sila ay nasa sangay ng kanilang akademya upang maghanap ng isang bagay. Dahil alam nila ito, ipinaalam nila sa lahat ng Pandora at Limiter sa campus na ihanda ang kanilang mga gamit pang combat at magtipon sa komperensya para sa isang mission briefing. Inabisuhan ni Yomi ang lahat tungkol sa sitwasyon, sinabi sa kanila na marami sa kanilang mga Pandora ay kasalukuyang nasa Eastern Academy, na nagbibigay ng suporta, at idinagdag na muling aayusin niya ang mga natitira upang ipagtanggol ang bawat gate. Dahil dito, inutusan niya ang mga estudyante sa ikalawang taon at ang kanilang mga limiter na manatiling naka-standby sa ngayon at pinaalis ang lahat. Di nagtagal pagkatapos ng pulong, nilapitan ni Kazuya si Satila at hinimok itong sumunod sa kanya sa standby room, ngunit malamig siyang tinanggihan ni Satila at naglakad palayo. Habang sinusubukan ni Kazuya na tawagin siya pabalik, dumating si Rana, hinawakan ang kanyang braso, at sinabi kay Satila na siya ang makakapareha ni Kazuya, dahilan para huminto si Satila. Nang magpapatuloy na sana siya sa paglalakad, sinabi ni Rana sa kanya na sa wakas ay natalo na siya sa kanilang laban kay Kazuya at hinimok siyang aminin ito. Dahil hindi niya magawa, lumingon si Satila at ginamit ng dalawa ang kanilang mga void weapon para sa isang mabilis na away laban kay Kazuya. Habang sumusugod sila sa isa't isa, pinigilan sila ni Kazuya, pinagsabihan sila dahil sa pagiging napaka-immature sa ganitong kakilakilabot na sitwasyon, at sinabi kay Satila na ang kanyang kapatid ay kasing matigas din ng ulo niya, dahilan para kumalma silang dalawa. Samantala, dumating ang pleton ni Naomi at Elise sa larangan ng digmaan gamit ang mga Humvee. Bawat isa ay pumili ng isang Nova at sumugod upang tambangan ito. Nang makalapit na ang squad ni Elise, ginamit niya ang kanyang sandatang void. Ngunit laking gulat niya nang mabilis silang makita ng Nova at ibinaba ang lahat ng Pandora na hinigop nito pabalik sa Eastern Academy, kasama na si Cassie. Ngunit sa pagkakataong ito, bawat isa sa kanila ay may higanteng stigma sa kanilang katawan at likod na tumatakip sa kanilang mga katawan at kumokontrol sa kanila upang gawin ang utos ng Nova. Matapos silang magpakita, ginamit ng tusong Pandora ang Double Excel at agad na nagsimulang tumakbo patungo sa mga pintuan ng akademya. Ngunit inutusan ni Elise ang kanyang squad na pigilan sila habang siya at ang ilang iba pa ay inaalagaan ang Nova na naghulog sa kanila. Habang inaayos niya iyon, nalaman ni Yomi ang tungkol sa sitwasyon ni Elise sa radyo at hinimok siyang tulungan siya kung kaya niya. Nang panahong iyon, inilantad ng kanyang mga attacker ang core ng Nova na kanilang kinakalaban. Kaya, ibinaba niya ang telepono at sinira mismo ang core ng Nova. Samantala, si Miyabi at ang ilan pang mga estudyante sa ikalawang taon ay nasa silangang tarangkahan ng akademya upang ipagtanggol ito nang biglang inatake ng tusong Pandora na parang mantikilya, na pagtanto na talagang hinahanap nila ang nasa loob ng nucleotide ng akademya.
Inutusan ni Margaret ang lahat ng mga nasa ikatlong taon na kasalukuyang nagpoprotekta sa iba pang mga tarangkahan na agad na pumunta sa silangang tarangkahan, at pagkatapos ay sinabi sa kanila kung paano makikilala ang mga tusong Pandora pagdating nila doon. Nang marinig ito, hindi pinansin ni Satila at Rana ang mga babala ni Kazoya na sundin ang mga utos at sumugod patungo sa tarangkahan. Pagbalik sa silangang tarangkahan, ginamit ng tusong Pandora ang kanilang mga armas at sumugod kay Miyabi at sa iba pang naroon, ngunit tumanggi si Miyabi na pakawalan sila ng ganoon kadali. Ginamit niya ang kanyang mga homang dagger at inatake ang mga ito, ngunit ibinagsak siya ng tusong Pandora sa isang pader na may malakas na pagsabog at patuloy na tumakbo patungo sa panloob na silid. Samantala, hinawakan ni Kazoya si Satila. Ayaw bumitaw at tinanong kung bakit bigla siyang naging masama sa kanya. Kinakabahan, sinabi ni Satila sa kanya na hindi siya ang kapalit ng kanyang kapatid, dahilan para mapagtanto ni Kazoya na narinig nito ang pag-uusap niya kina Arthur at Hiragi kanina. Nakalulungkot, habang ipapaliwanag niya ang kanyang sarili, inutusan ng control room sina Gan-isa, Satila, at Rana kasama ang kanilang mga limiter na mag-ulat sa nucleotide, at agad silang nagsimulang kumilos doon. Sumakay si Margaret sa elevator kasama nila pababa sa pinakamababang palapag ng pasilidad at sinabihan sila habang nililibot nila ang lugar upang makatulong na protektahan ang nucleotide anuman ang mangyari. Di nagtagal, nakarating sila sa harap ng dalawang malalaking pinto, at sinabi sa kanila ni Margaret na ang mga tusong Pandora ay naghahanap ng sagradong katawan na nakatago sa likod ng mga pinto. Pagkatapos sabihin iyon, binuksan niya ang pinto, pumasok, isinara ito, at tinitigan ang kumikinang na babaeng bangkay na may puting buhok na nakasabit sa isang stasis pod. Nasa labas pa rin, ipinaliwanag ni Satila sa lahat na ang sagradong katawan ay mga labi ng isang taong nagngangalang Maria, na sinasabing nagsilang sa Pandora. Pagkatapos ay nabunyag na ang sangkatauhan ay gumawa ng maramihang stigma na naninirahan sa bangkay at inilipat ang mga ito sa mga babae upang likhain ang Pandora. Habang patuloy na nakatitig si Margaret, matagumpay na nakapasok ang tusong Pandora sa nucleotide at sumakay sa elevator pababa sa kanilang antas. Nang makita ito, agad na isinara ng control ang buong basement system ng pasilidad sa lockdown. Ngunit nang makaiwas ang mabilis na tusong Pandora sa mga hakbang sa seguridad, lumipat sila upang ilipat ang ruta ng mga Pandora sa isang silid na tinatawag na Area C at doon sila bitagin. Pagkatapos, pinuno ng control ang buong silid ng sleeping gas upang neutralisahin sila. Sa una, gumana ang kanilang plano, ngunit sa huling minuto, ang mga stigma sa katawan ng tusong Pandora ay nagliwanag ng matengkad na pula, bamutas sa isa sa mga pinto, at inutusan silang magpatuloy. Nang makita ito, binalaan ng control si Margaret at ang iba pang mga estudyanteng nagbabantay sa basement tungkol sa kung ano ang darating, kaya kumilos sila ng naaayon. Pagbalik sa labas, habang nahihirapan si Elise na ipagtanggol ang sarili laban sa mga galami ng kalaban na Nova, dumating si Yomi upang tulungan siya. Samantala, bumalik si Margaret sa control room upang malaman na ang mga Pandora ay patuloy pa ring sumusugod patungo sa preservation room kung saan itinatago ang mga labi ni Maria at mabilis na lumalapit kina Atiya, Ingrid, Creo, at Arnett. Dahil sa takot, tinawagan niya ang bawat Pandora sa basement, kasama na ang grupo ni Satila, sinabi sa kanila na ang mga Nova ay naghahanap ng mga labi ni Maria, bagamat hindi nila alam kung bakit, at nagmakaawa sa kanila na protektahan ang mga labi ni Maria mula sa pagkahulog sa mga kamay ng mga Nova, kung hindi ay mapapahamak ang sangkatauhan. Nang marinig ito, mabilis na napagtanto ni Satila na nasa ligtas na lugar sila dahil ang mga estudyante sa ikatlong taon ay nasa itaas nila at pinayuhan na protektahan nilang lahat ang kanilang mga sarili at ang mga labi. Nang matapos siyang magsalita, tinitigan ni Gan-isa at Rana si Satila na parang multo at sinabi sa kanya na medyo madaldal siya nitong mga nakaraang araw, na medyo nahiya kay Satila. Kasabay nito, sina Arnett, Creo, Atiya, at Ingrid ay nag-activate ng kanilang mga void weapon at inilagay ang kanilang mga limiter sa likuran nila habang hinihintay nilang magpakita ang tusong Pandora. Nang magawa nila ito, inactivate ng tusong Pandora ang Excel upang makatakas, ngunit agad na naglagay ang mga limiter ng isang nagyayelong lugar upang hindi sila makagalaw. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas ang tusong Pandora mula sa nagyayelong lugar at kinuha ang mga limiter gamit ang kanilang mga stigma. Nang makita ito,
Agad silang inatake ni Atiya at ng iba pa. Ngunit habang napigilan nila ang ilan, 2 tusong Pandora ang sumugod sa kanila. Dahil sa takot, naisip nilang habulin ang mga nakatakas, ngunit inutusan sila ni Margaret na pigilan ang mga kinakalaban nila, dahil may iba pang mga Pandora na nagpoprotekta sa lugar. Hindi nagtagal, parehong tusong Pandora ang tumakbo kay Elizabeth at sa kanyang limiter sa harap at agad na naglagay ng nagyayelong lugar upang pigilan siya. Nang man-neutralize ng kanyang limiter ang lugar gamit ang kanyang freezing, tinamaan ni Elizabeth ang malaking kristal ng stigma sa katawan ng una gamit ang isang plasma beam at natamba siya. Pagkatapos, iniulat niya kay Margaret na ang pagsira sa stigma sa kanilang katawan, pagbabalik ng kanilang mga tiwaling katawan sa kanilang anyong tao nang hindi sila pinapaslang, at ang kontrol ay agad na nagpapadala ng impormasyong ito sa bawat iba pang Pandora maliban sa grupo ni Satila. Dito, sinimulan ni Ingrid at ng 2 pang kasama niya ang pagtama at pagsira sa mga kristal ng stigma sa katawan ng kanilang kaaway hanggang sa maibalik nila silang lahat sa kanilang anyong tao. Samantala, habang malapit nang in-neutralize ni Elizabeth ang pangalawang tusong Pandora, nagpakawala ang Pandora ng isang malaking pagsabog ng enerhiya at natunaw ang kanyang daan sa lupa upang makarating sa pinakamababang antas kung nasaan ang grupo ni Satila. Habang tinutusok ang balikat ni Rana at itinulak siya sa dingding, agad na nakilala ni Satila at Kazuya na siya si Cassie. Nang sandaling iyon, pinaandar ni Rana ang kanyang sandatang void, sinira ang mga galami ni Cassie, at itinulak siya palayo. Kaagad pagkatapos, muling pinatubo ni Cassie ang kanyang nawasak na galami, pinaandar ang double axle at sinubukang tumakas, ngunit hinabol ni Rana at Satila na nakasuot din ng sandatang void ng axle. Dahil hindi niya magamit ang axle, sinubukan ni Gan isa na labanan si Cassie gamit ang kanyang mga sandatang void, ngunit nang malampasan at inatake siya ni Cassie, tinanggap ni Rana ang tama at sinubukang pigilan si Cassie. Nang sandaling iyon, nakulong ni Cassie si Rana sa kanyang nagyayelong lugar, ngunit na-neutralize ito ni Kazuya gamit ang kanyang freezing at nailigtas siya. Sa galit, muling nag-freeze si Cassie at sumugod kay Kazuya. Agad na tumalon si Satila sa unahan upang iligtas ang kanyang kapareha, ngunit sinampal siya ni Cassie palayo. Sinubukan ni Kazuya na tulungan si Satila, ngunit malamig niya itong tinanggihan dahil sa kanilang alitan at nagpa siya na harapin si Cassie mismo. Pinaandar niya ang double axle at sumugod kay Cassie, ngunit nalampasan ni Cassie ang kanyang bilis at ilang beses na tinusok ang kanyang katawan. Pagkatapos, lumapit si Cassie sa silid ng preservation, ngunit nang hawakan ni Satila ang kanyang binti upang pigilan siya, tinusok niya si Satila sa likod. Dahil sa desperasyon, pinaandar ni Satila ang mga wings of light ni Rana at Turn Tempest. Pagkatapos ay inatake niya ang chest stigma ni Cassie, ngunit hindi ito nasira. Pagkatapos ng pag-atake, nabawi ni Cassie ang isang bahagi ng kanyang sarili at nagsalita ng isang bagay na ikinagulat ni Satila at Kazuya. Ngunit bago pa nila maintindihan kung ano ang nangyayari, bumalik ang chest stigma at nabawi niya ang kontrol sa kanyang katawan. Nang makita ito, buong lakas na inatake ni Satila si Cassie gamit ang isang double axle ultimate. Nang malampasan ni Cassie ang pag-atakeng iyon, pinaandar niya ang triple axle at inatake si Cassie. Ngunit muli, nag-upgrade si Cassie sa quadruple axle at inihampas si Satila sa dingding. Mabuti na lang at nang malapit na niya itong tapusin, pinigilan siya ni Kazuya gamit ang kanyang freezing at gumamit ng Tok no Jutsu para may parating sa ulo ni Cassie. Gumana ito habang naaalala ni Cassie ang kanilang unang alaala at bumalik sa kanyang katinoan, ngunit hindi ito nagtagal dahil agad na muling sinubukan ng kanyang chest stigma. Nang palakasin ni Kazuya ang kanyang freezing upang madaig ang stigma, sinabihan siya ni Satila na tumigil, na sinasabing hindi niya siya kailangan, ngunit sinabi niya rito na wala siyang pakialam dahil gusto niya itong protektahan bilang kanyang kapareha, hindi bilang kapalit ng kanyang kapatid. Nang marinig ito, nagkaroon ng epiphany si Satila at napagtanto na anuman ang dahilan kung bakit kinailangan siyang piliin ni Kazuya. Ang katotohanan ay nananatili pa rin na hindi niya ito makikilala or magkakaroon ng kapareha kung hindi ito dumating sa buhay niya. Ang realisasyong ito ay nagdulot ng matinding emosyonal na reaksyon kaya't bumalik siya sa kanyang katinoan at dahan-daang nadaig si Cassie. Nang sandaling iyon, inihampas ni Cassie si Kazuya sa pader at inatake si Satila. Gayunpaman, sa huling minuto,
nabawi ni Cassie ang isang bahagi ng kanyang pagkatao at nilabanan ang chest stigma, na nagtulak sa kanya na pumaslang ng mga tao. Habang lumalaban ang stigma, si Cassie ay nasa sakit habang lumuluhan ng dugo at nagmakaawa kay Satila na iligtas siya mula sa kanyang sarili, ngunit siya ay naging isang nagbabadyang bomba. Bumalik sa itaas habang papalapit si Atiya at ang iba pa kay Elizabeth. Ang unang tusong Pandora na kanyang pinabagsak ay biglang bumangon muli, nasa ilalim pa rin ng kontrol ng stigma at naghukay ng daan papasok sa silid ng pangangalaga. Habang papalapit siya sa stasis pod ni Maria, dumating si Chiffon at ang kanyang vice-presidente kasama ang kanilang mga limiter, handang-handa na pigilan siya. Pagbalik sa labas, nang tuluyang sumabog si Cassie, humakbang si Ganisa sa harap ni Satila at sinalubong ang pagsabog. Pagkatapos ng pagsabog, nakita ni Satila si Ganisa na nakatayo sa harap niya, natanggal ang kanang braso, at napabuntong hininga sa gulat habang siya ay natamba at nagdurugo. Agad na tumakbo si Arthur papunta sa kanyang minamahal na Pandora, sumisigaw, at tinanong kung bakit niya pinrotektahan si Satila. Nang sabihin sa kanya ni Ganisa na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, inakbayan niya ito at sinubukang dalhin sa recovery center, ngunit habang nasa daan, natisod siya at nalaglag. Dahil sa takot, sinubukan niyang buhatin muli ito ngunit nalaman niyang hindi na ito tumutugon. Sinubukan ni Kazuya na sabihin sa kanya na maaaring wala na si Ganisa. Ngunit habang nilalabanan siya ni Arthur, sinubukan muli ni Cassie na umatake. Sa pagkakataong ito, hinaranggan siya ni Satila at natagpuan ang sarili na umiiyak para kay Ganisa, nakakaiba para sa kanya dahil sila ay sinumpaang magkaaway. Sa galit, nilagpasan niya ang kanyang mga limitasyon bilang isang Pandora at itinaas ang antas ng kanyang stigma nang napakataas na siya ay naging isang nova sa anyong tao. Nang makita ito, sumugod si Cassie sa kanya, ngunit nang harangan ito ni Satila, pinaandar niya ang quadruple axel upang lituhin siya. Sa gulat ng lahat, hindi lamang hinaranggan ni Satila ang lahat ng kanyang mga pag-atake sa imahe, ngunit nang makalapit si Cassie ng sapat, inihampas siya ni Satila sa pader, nauntog ang kanyang ulo dito, pinutol ang kanyang dalawang braso, inipit siya sa lupa, at pinunit ang stigma sa kanyang katawan. Ngayon, bumalik sa kanyang pagiging tao, nagmakaawa si Cassie kay Satila na tapusin siya. Ngunit habang gagawin na sana iyon ni Satila, niyakap siya ni Kazuya mula sa likuran at nagmakaawa na huwag tapusin si Cassie, lalo na ngayon na bumalik na siya sa normal. Nang marinig ito, nag-atubili si Satila ng ilang segundo. Ngunit habang sinusubukang lupigin siya muli ng kanyang stigma, inihampas niya ang kanyang sandatang void sa lupa, na nagpaligtas kay Cassie, at pinahina ang kanyang mga puwersa. Di nagtagal, kumaibat ang katawan ni Ganisa, hudyat na buhay pa siya, at agad na lumapit sina Kazuya at Rana upang bigyan siya ng pangunang lunas. Samantala, tinanong ni Cassie si Satila kung bakit hindi niya ito tinapos ng mas maaga. At sinabi sa kanya ni Satila na ayaw lang niyang bigin si Kazuya dahil itinuro nito sa kanya kung ano ang dapat ay pangako ng mga Pandora na tulad nila, na nag-iwan kay Cassie na nagtataka. Di nagtagal, nagmadaling lumapit sina Elizabeth, Ingrid, at ang iba pa, napagtanto na naayos na ng grupo ni Satila ang banta, at pinuri sila. Pagbalik sa silid ng pangangalaga, natalo ni Chiffon at ng kanyang mga kasama ang isa pang tusong Pandora, at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay ng medyo maaga, hindi alam na kumukurap pa rin ang stigma sa katawan ng Pandora. Pagbalik sa labas ng akademya, habang sisirain na ni Naomi at Elise ang huling nova, bigla itong nawala, ngunit nagpakita lamang sa loob ng silid ng pangangalaga pagkalipas ng ilang segundo, na nag-iwan sa lahat ng labis na gulat. Walang pag-aalinlangan, tinawagan ni Margaret ang lahat ng naroon at nagmakaawa sa kanila na protektahan ang mga labi ni Maria mula sa nova sa anumang paraan na kinakailangan. Pagkatapos, sina Chiffon, Satila, Rana, Atiya, at lahat ng iba pang Pandora na naroon kasama ang kanilang mga limiter ay lumapit sa nova at ginamit ang kanilang mga sandatang void. Gayunpaman, nang malapit na silang magayos, ang kaliwang kamay ni Satila ay nagsimulang magningning ng matengkad na pula. Bago pa niya namalayan ang nangyayari, ang liwanag ay kumalat sa kanyang katawan at isang napakalaking kristal na stigma ang nagpakita mula sa kanyang katawan, dahilan para mapasigaw siya. Bagamat sumugod si Kazuya upang tulungan siya, si Satila ay naging isang walang isip na nova at naglagay ng pagyayelo sa lahat ng naroon, na nagpatigil sa kanila.
Pagkatapos nito, dahan-daang nagpatuloy ang Nova patungo sa stasis pod ni Maria at iniunat ang mga galami nito upang sirain ito. Dahil hindi ito nagawa, si Elizabeth at ang iba pang mga Pandora ay nag-activate ng Pandora mode, na nagpapahintulot sa kanila na gumalaw sa loob ng freezing field at maghanda para sa isa pang labanan. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Satila ay naglagay ng mas malakas na freezing field na pumipilit sa kanila na lumabas sa Pandora mode at itinulak sila, na nagbibigay ng sapat na oras sa Nova upang maabot ang mga labi ni Maria. Sa sandaling iyon, ang subconscious ni Satila ay humihingi ng tulong kay Kazuya. Sa di malamang dahilan, narinig siya ni Kazuya, pinawalang bisa ang nagyayelong larangan ni Satila gamit ang sarili niyang lakas, at kinausap ang kanyang isipan, hinihimok siyang alalahanin kung sino siya. Dahil sa kanilang koneksyon, narinig ng subconscious ni Satila si Kazuya at dahan-daang tumatakbo patungo sa liwanag sa loob ng kanyang isipan. Sa daan, nakita niya si Kazuha, na humiling sa kanya na protektahan ang mga espesyal sa kanya gamit ang stigma na ipinagkaloob sa kanya. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Satila ang isang napakalaking pagsabog ng enerhiya habang unti-unti niyang nababawi ang kontrol sa kanyang katawan. Habang unti-unti siyang bumabawi, binago ni Kazuya ang kanyang nagyayelong larangan tungo sa isang Eren bar set, ang bagay na nag-uugnay sa mga limiter sa Pandora, at dahan-daang pinupunan muli ang lakas ng lahat. Nang makabalik na sila sa ganap na lakas, sumugod ang Pandora sa Nova, pinutol ang lahat ng mga galami nito, inilantad ang core nito, at pinilit itong humiga. Pagkatapos, tinamaan ni Satila ang core gamit ang kanyang void weapon, sinira ang Nova, at sa wakas ay natapos ang misyon. Pagkatapos ng pangyayari, nang sinubukan ni Satila na sabihin kay Kazuya na nakita niya si Kazuha sa kanyang subconscious, aksidente siyang natamba sa kanya, ang kanyang mga asset ay inilabas para makita ng lahat at napasigaw sa kahihiyan ng malaman niya. Habang sumisikat ang araw, ang mga bayani at mga bida ay naglakad pabalik sa ibabaw at si Cassie at ang kanyang instructor ay bumalik sa Eastern Academy. Habang papunta roon, sinabi ni Cassie sa kanyang instructor na nagbago na ang kanyang isip at magpapatuloy sa pagiging isang Pandora. Nagulat, tinanong ng instructor kung bakit, at ipinaliwanag niya na sa wakas ay natutunan na niya kung paano mamuhay bilang isang Pandora. Pagbalik sa lupa, sinunggaban ni Narana at Hiragi si Kazuya at inihatid siya sa ward ni Gan-isa, para lamang makita si Satila na naroon na at kinukumusta siya. Habang binuhay ni Gan-isa si Satila para sa kanyang pambihirang karakter, nahihiyang nagpasalamat si Satila sa pagliligtas sa kanya, sinabihan si Kazuya na pumunta sa kanyang silid ng gabing iyon, at naglakad palayo. Pagsapit ng gabi, binisita ni Kazuya ang kwarto ni Satila kasama si Rana, para lamang makita itong nakatihaya sa sahig dala ang kanyang mga asset at pancake habang naghahanap ng maisusuot. Kumbinsido na planado ito, nag-alis ng suot din si Rana at ipinakita ang kanyang mga chocolate asset at pancake bun.